everybody! It's me, Angel again, and welcome back to my YouTube channel. Ang ating video for today, guys, ay para sa mga nagbabalak maging content creator ni YouTube. Kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like this video and subscribe ka na rin, guys, dahil sumasagot ako ng mga inquiries. So, sa mga nagpaplano dyan, no, maging content creator ni YouTube, ang pinakauna, guys, alamin muna natin yung requirements. So, as of now, ang requirements ni YouTube ay dapat meron kang 500 subscribers and 3,000 watch hours. Or 3 million valid public short views within 90 days. So, bakit merong or? So, it's either, guys, kung hindi nyo na-achieve yung 3,000 watch hours, pero doon sa mga short videos, na-achieve nyo yung 3 million views, public views within 90 days. So, pasok na rin po kayo sa monetization. Mas bumaba to, guys, kasi nung nag-start ako with YouTube, ang naabutan ko is 1,000 subscribers and then 4,000 watch hours, no? So, mataas yon, and ang hirap din abutin nun. Mga hindi pa nakakaalam dyan, guys, ha, si YouTube ay meron din pong short videos. Kumbaga, kapag kay Facebook, guys, Reels ang tawag doon. So, dito naman sa YouTube is short videos. So, pinakamahaba nun is 1 minute. So, pwede nyo gawing my day yan, guys, ang ating short videos sa YouTube, no? So, dati mahilig ako mag-short videos dahil ang bilis ko talaga makakuha ng mga views doon. And malaking tulong yun, guys, para ma-achieve ko yung aking watch views. Okay, ngayon kung ready ka na, guys, ang unang gawin mo lang ay mag-login ka sa iyong YouTube account. So, nakikita nyo itong sign in, ayan, so mag-login ka lang dyan, guys, input your email and your password. Once nakapasok ka na sa YouTube, itong profile mo, i-click mo yan, and makikita mo tong sa baba ng iyong email ad, create a channel. So, i-click mo po ito. And dito, guys, so sa name, pwede nyo pong baguhin yan kung ayaw nyo yung pangalan nyo. No, for example, ako, ginawa ko yung sample channel. And sa handle naman, guys, pag may na-input ka na dito sa name ng channel mo, automatic pong meron ka ng handle name. Pero, this is editable, no? Pwede mo po itong i-edit yung handle mo kung gusto mong maiba yung handle name mo. Then, click mo tong create channel. So, ito na siya, guys. And, i-click mo tong customize channel. Okay, and then, mapupunta ka na dito, guys, sa channel customization, dito sa layout. So, meron ditong channel trailer for people who haven't subscribed. Pero guys, gagawin mo lang to kapag meron ka ng mga videos na uploaded sa iyong YouTube channel. Okay? Once na meron ka ng mga videos, click mo lang tong add. And then, may lalabas ng mga videos mo. Pipili ka lang kung alin doon yung video na gusto mong lalabas dito. Na malalagay dito. Okay? Then, featured video for returning subscribers. Ganon din, i-click mo tong add and pipili ka doon ng mga videos. Okay, for example dyan, guys, ang aking channel trailer for people who haven't subscribed, ganito. Ayan, so ito yung aking videos trailer, no? Para dun sa mga makikita yung pupuntahan yung channel ko, ito agad yung lalabas. No, hindi ko to pinaka-latest na video, pero pag ito yung pinili mo, guys, yun agad yung lalabas sa pinaka-profile mo. I suggest yung ilalagay nyo dito na video, guys, yung catchable, yung catchy sa mga manunood, no? Depende doon sa content mo. For example, ang mga content mo, personal content, siguro yung may magandang title, yun ang ilalagay mo. Yung bang pag natingnan ng viewers mo is, inggan nyo silang i-click yun at panoorin yun. Okay, next naman sa layout is the branding. So, dito, guys, mag-upload ka na ng picture mo. So, kung ano yung gusto mong maging picture ng yung profile, so, i-click mo lang tong upload. Dito naman sa banner image, same. Itong banner image, guys, kumbaga sa Facebook cover photo, no? So, dito naman sa YouTube, ito ay tinatawag na banner image. So, ganun din yung gagawin mo, i-click mo lang tong upload. So, dito pala sa baba ng branding, meron din ditong video watermark. Actually, ito pa yung hindi ko nagawa, guys, wala akong time. Pero, mas maganda rin tong gawin, guys, no? I'm planning to do this sa aking channel. So, ang i-click mo lang dito, guys, itong upload. Itong video watermark, ito yung lalabas sa mga videos mo na meron ng watermark. So, ang iba, guys, ang nilalagay is the channel. Ang iba naman, logo. And sa bawat videos nila, merong name ng kanilang channel. So, yun yung tinatawag na video watermark. Next naman, guys, sa basic info.
So, dito, ang iyong channel name, pwede mo po itong i-edit, no? Kung gusto mong baguhin yung channel name mo. So, sa description, it's up to you anong gusto mong ilagay. Vlogging, gusto mong mag-introduce ng sarili mo, short introduction, no? And the next naman, guys, puntahan mo sa settings. Click mo na tong settings, no? So, lalabas dito itong general. So, piliin mo lang tong USD, US dollar. Then, next is the channel. So, country of residence, of course, piliin mo dito ang Philippines. And then, dito naman guys, sa analytics. So, dito nyo makikita lahat ng revenue, subscribers, views, watch time. So, pwede nyo i-click dito guys, itong dito sa date, no? I-customize nyo siya. Yeah, meron ditong custom. So, gusto nyo ba within 7 days lang, last 20 days? Or yung kahapon lang na date, no? So, pwede pong i-customize dito. And explore nyo lang to guys, okay? So, ako naman, nung una, explore ko lang din tong sa channel analytics. No, dito, machi-check nyo tong sa content. I-check nyo tong content guys, audience. So, dito nyo makikita saan lugar na nagagaling yung audience nyo. Revenue, so revenue per day, no? Kung magkano ang pumasok sa revenue. And, yeah, that's it. Download din kayo guys ng YouTube Studio sa Google Apps. Ako doon ako lagi sa YouTube Studio guys. I-download nyo lang yan. And yan, makikita nyo rin naman ng mga analytics dyan guys. Yung content, yung comment. Ako dyan ako nag-check lagi ng everyday revenue ko kung magkano ang pumasok. Dyan ako nag-check ng mga comment. Dyan ako nagre-reply sa YouTube Studio app. Sa YouTube Studio guys, mamomonitor mo niya dyan yung watch time nyo, no, and subscribers nyo. And reminder ko lang guys, doon sa mga nagbabalak ng mag-vlog or maging content creator ni YouTube, or doon sa mga baguhan, no, na content creator ni YouTube ngayon guys, gumawa kayo ng original video. Pinaka number 1 talaga yan guys. Dahil ako naranas ko na yan, no, nag-umpisa ako sa YouTube guys. Yung unang application ko doon, hindi ako natanggap for monetization kasi meron ako mga hindi original videos. No, nakikisabay ako sa mga trending videos, like hindi ko talaga makalimutan guys yung nagka-issue si Zainab Harake and si Wilbert Tolentino, no. Doon ako kumuha talaga ng malakas na views, pinatulan ko yun guys. And dahil doon, hindi ako na tanggap agad sa monetization. And hintay pa ako ng 1 buwan noon bago makapag-reapply. And ito pa guys ngayon, hindi 1 month ang hintayin nyo guys para magkapag-reapply kayo ulit. 3 months. Ang tagal, 3 months guys. No, kaya kung gusto nyong maging successful kayo sa monetization application with YouTube, ay gumawa kayo ng original video. Number 2, avoid music. Oh my gosh. Diyan, nadali rin ako dyan guys. Kaya guys, kung titingnan nyo yung mga videos ko ngayon guys, wala ako mga music talaga. No, puro original yan. Dada ako ng dada guys. Kasi yun ang kailangan dito kay YouTube. Kasi alam nyo, kung gagamit kayo ng music, trending yan, okay, hindi nga kayo, walang ang notification sa inyo na may copyright yan. After how many months guys, or kahit even a year, bigla kayong makapiright dyan. Ranas ko yan. Okay, na-try ko din yan, ganyan. No, kung kailan, ano ba yan? Si YouTube, ang tagal-tagal na nito, ngayon lang magka-copyright. Na, nagdi-delete na naman ako ng videos, ganyan. And last guys, be consistent in uploading videos. Alam ko pong darating ang time, darating ang panahon na mapagod kayo kasi ang hirap-hirap abutin. No, ang hirap abutin ng watch hours. Laging nagbabawas si YouTube. Laging nagbabawasan yung subscribers ko. Okay? Be consistent, guys. Huwag kayong mag-give up. Kasi ako, ranas ko din yan, guys. Ranas ko yan. Nababawasan ako ng subscribers. Nababawasan ng watch hours. But still, go pa rin ako ng go, guys. Hanggang sa na-monetize na talaga ako pa YouTube. Yun ang pinaka-importanting reminders ko guys kung gusto mong maging content creator. Believe me, okay? And ngayon pa lang guys, sasabihin ko na sa inyo para naman hindi rin masayang ang effort nyo and yung expectation nyo guys, 'di ba? Kasi ako nung nagbabalak pa lang ako maging content creator kay YouTube, ang mindset ko guys, sasahod ako ng malaki. Yes, yan ang nagiging mindset ko talaga na
malaki ang sahod. Pero, actually, alam nyo ba guys, nung nag-start ako kay YouTube, no, hindi pa ako monetize, sabi ko sa asawa ko, kapag ma-monetize na ako kay YouTube, pwede ka nang mag-resign. Gumanon ako guys. Alam mo yun, napaka-inosente ko, hindi ko alam, wala pa akong knowledge, no, na, Diyos ko Mayo, napakababa lang pala ng sasahurin mo guys, kapag wala kang thousands of viewers every day. Every day guys ha, hindi ko sinasabing after in a year dapat may thousands ka. So every day. Kung every day meron kang thousands, hindi thousand. Thousands guys of viewers, pwede na kahit hindi ko magtrabaho. Pero guys, eto ha, ako nung na-monetize ako kay YouTube guys, grabe yung struggle ko sa monetization, no? Ang earn ko lang sa per day, $0.10. Magkano yan guys sa peso? 5 pesos. Pero, hindi po ako nag-give up doon. Okay, so that's all for my part 1 video. So, ang part 2 naman guys ay kung paano gumawa ng Google AdSense. And pag-uusapan na rin natin doon kung paano nyo i-monitor ang inyong salary kay YouTube. And magkano nga ba ang ating magiging revenue per video kay YouTube. If you have questions, please don't hesitate to comment below. Sumasagot pa ako ng mga tanong guys. Thank you so much for watching everyone!